Hello guys, magandang gabi. Andito na naman tayo sa issues sa Pilipinas, no? Try ko talaga magtagalog guys kahit pasensya na kung may Bisaya ha. Ito bang issue na may namatay na pumila lang na rider? Pumila dahil gustong kunin niya yung ayuda niya, yung parang subsidy na 5,000 ba? Buwis buhay talaga guys, nakakainis na ano. Ano ba tong klaseng anong klaseng leadership na biro mo sa age of technology, pwede nang kung ako lang suggestion ko lang sana na pang ano lang to pang barangay captain na sistema madali lang to per barangay sana alam ng barangay captain kung sino yung ayudahan dapat yung lahat ng mga riders, diba? Walang pinipili, diba? So walang ipipiliin, tapos diba, ang barangay captain ang may alam kung sino yung lahat ng mga riders o drivers sa bawat lugar nila. So madali lang yun, i-gather yung cellphone numbers ba, halimbawa mga cellphone numbers meron sila kung na wala silang mga cellphones, wala silang mga cellphone numbers, isang text lang yun kunin mo na tong dito. Syempre may dapat siya, may lista kung sino yung lahat ng mga riders, lahat isulat yan. May barangay secretary naman, diba? Ano bang ginagawa, diba? So yun lang yun, dapat mo lang utusan ang mga LGUs or kung ikaw yung presidente na smart ka, yung pag mo na tulad nito, may nangyari na namatay. Biro mo guys, ang taas, ang haba ng pila. Grabe, ang dami-dami pala nila. Metro Manila lang yun siguro, diba? So, dapat, diba, kahit sa Metro Manila, meron din yung mga barangay. So, dapat sana yung ayuda binibigay per barangay. Halimbawa, may 100 sa isang barangay na ganito. Pwede naman sabihin sa barangay captain na okay, para hindi kayo matagalan, dapat kayo pumunta dito sa anong oras. So, bali, in 1 hour lang, kahit 20 people, 20 katao ang maserbisyuhan in 1 hour, pwede na yon. Sabihan lang doon sa text na pumunta ka dito sa barangay hall, kunin mo yung ayuda mo tag 5,000 na 5,000, dalhin mo yung ID mo, yun lang. Tapos, yun na. Alam naman lahat ng barangay captain, barangay officials kung sino yung mga nila. Dapat sila may master list. Madali lang yun. At saka guys, sa age ng may internet na tayo, pwede kung walang cellphone number, imposible, walang cellphone number. Kaysa pupunta pa talaga yung mga tao doon sa nakita ko talaga guys na ang dami nila, ang haba ng pila. Tapos yung may sinasabi pa nga na noon sa isang news, may sinasabi pa na 3:00 pa daw ng madaling araw pumunta na siya kasi alam nila na marami sila. Pero mo guys, syempre naman walang pera yung mga tao dahil sa krisis, nakakasakit ng dibdib. Alam ko yun kasi mahirap din ako. Naranasan ko rin yan. So yung bang ganon, krisis na krisis, tapos 5,000 buwis buhay. Yun ang magiging dahilan na mamatay yung tao dahil sa 5,000 na yan. Bakit pinapapunta pa doon sa sa plaza na yun? Ang init-init pa. Grabe, ang init-init pa. Tapos yung mga ng serbisyo, naka-aircon yun. Bakit hindi papuntahin doon sa opisina? Palanghapin naman ng kunting lamig ng panahon maka-aircon doon. Kulang talaga sa sistema guys. I'm sorry na naiinis na ako. Kulang talaga sa sistema. Iniisip ko talaga bakit namatay
namatay. Kahit man lang siguro tubig, walang nakapagbigay. Diba? Magkano yung tubig? Diba? Siyempre, naisip ko guys, ano yun eh. Madaling araw siguro din yun umalis sa kanila. Siyempre, interesado kasi ang krisis, ang mahal-mahal ang bilihin. Pero kahit 5,000 lang yan, may makakapagbili na rin ng isang sakong bigas yan. Para sa pamilya, hindi natin alam. Isang ama, tapos maraming anak. 3, 4, basta. Tapos, kailangan talaga yung pera. Pagtawid, gutom ba? Yung bang ganun? So, kulang talaga sa sistema guys. Yung ano ba? Parang bumalik tayo sa dati na para tayong mga wala man lang. Ang tawag nito, wala man lang changes, wala naman lang development sa buhay ng tao. At the age of internet, meron na tayo. So, pwede pa nga online. Pwede doon na lang sa bahay niya yung tao. Hindi na niya kunin yun. Magpila-pila pa siya doon sa sa sobrang init ng panahon. Siyempre naman, himatayin talaga yun. Lalo na pag walang kain. Pwede yun online na lang. Diba? Tulad ng mga 4-piece, diba? Ang mga 4-piece, halimbawa, kukunin na lang nila sa bangko, sa ATM machine yung pera nila. Bakit hindi pwedeng ganun? Ano talaga, binalik talaga tayo sa yung bang parang iniisip na lang na okay lang yan, pipila lang yan sila kasi sanay naman yan sila sa na nagbibilad sa araw, sanay naman sila kasi mga mahihirap lang sila. Guys, grabe talaga. Parang minamaliit na talaga ang mga tao, ang mga Pilipino. Taxpayers yan minamaliit talaga. Tinitingnan, yung parang ina-underestimate. Ipakita ko sa inyo guys ang news na nakita ko. Grabe naman. Ito guys. Buhay ang kapalit ng 5,000 pisong ayuda. Patay ang isang motorcycle rider sa Quezon City habang naghihintay sa payout ng fuel subsidy. Narito ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Apple ng Abante. See? Isang motorcycle taxi rider ang kumpirmadong nasawi habang kumukuha ng 5,000 cash relief assistance ng DSWD. Ayon kay Social Welfare Spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, nahimatay ang rider habang nakapila kahapon sa Quezon City Memorial Circle. Bahagi ito ng itinakdang special payout ngayong weekend para sa MC taxi at delivery rider sa NCR na hindi pa nakakakuha ng ayuda. Personal naman na nakausap ni Secretary Rex Gatchalian ang pamilya ng nasawi. Tiniyak naman ng ahensya ang tulong sa pagpapalibing sa rider at iba pang mga pangangailangan ng pamilya tulad ng pagpapatuloy sa pag-aaral ng anak nito. Samantala, pasado 1:00 pa lang kaninang madaling araw, nagsimula na ulit pumila ang mga riders sa labas ng QC Circle para sa second day ng special payout. Ayon sa QC Traffic and Transport Management Department, 5:00 ng umaga na sila pinapasok sa loob at nagsimulang pamimigay ng ayuda 7:00 ng umaga. Para sa rider na si Vinir Erinco, bukod sa init ng panahon, mahabang pila ang kanilang tinitiis para ma-verify ang kanilang pangalan. Kahit wala daw kasi sa listahan ng DSWD, maaring magpa-verify sa kanilang kumpanya na nandito at mayroong designated area. Kanina pa, katagal eh. Sarina pa, ayaw. Walang usap kasi. Walang usap, kanina pa pinatuloy. Defense pa kan. Sa atin na rin. Kailangan nga, meron kami dito, meron kami sa kanila. Pag wala ka, wala. Balik na naman kami. Una nang pinayuhan ng DSWD ang mga rider na personal na magtungo sa mga designated payout site para kunin ang cash aid para sa maayos na proseso ng distribusyon. Tinitignan ngayon ng ahensya ang planong paglipat sa digital system para mas maging madali ang subsidy payout. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Abante. Diba guys? Pwede naman palang digital.
Bakit ngayon pa lang na naisip nila yan? Saka na lang nila naisip pag may namatay na. Wawa naman, grabe. Guys, para akong maano yung bang, syempre walang-wala na yun. Kailangan na ng pera yun. Kaya pumunta doon. 5,000 lang. Kawawa, sobra. Grabe talaga guys. Nakakadismaya talaga tong gobyerno na to. I'm sorry ha. Grabe na talaga. Parang ang tingin nila sa Pilipino, kapwa Pilipino, ano lang, musimos. Parang ginawa nilang bubo din. Parang ginawa din nilang okay lang yan sila kasi tawag nito. Sorry guys. Okay lang yan, sanay naman sila sa mahirap. Maghirap sila, kunin nila ng yung 5,000 na yan. Maghirap sila. Paghirapan nila kukunin yung 5,000 na yan. Tangina. Grabe. Yun na. Tapos, namatay nga. Totoo, namatay nga. Malay mo guys, umalis ng bahay yon. Diba, may sabi pa kanina, yung mga iba, umalis ng bahay nila, alauna. Tapos, inopen daw yung opisina, mga 5:00 na ng umaga. Ilang oras ba yung maghintay dahil dyan sa 5,000 na yan? Mga taxpayers yun, sa kanila yung pera. Grabe talaga. Pagpapahirap na talaga. Grabe. Yun lang yun, 5,000 lang yun ha. Mamatay ka pa sa pagkuha doon sa 5,000 na yun. Wala man lang siguro nakapagbigay ng kahit kape man lang at saka isang tinapay dahil naghintay sila. Nakakabwisit talaga. So guys, hindi talaga ako hindi ako happy sa narinig ko. Grabe naman. Diba? So yan, ano na yan ngayon? Sobrang krisis na talaga. Alam ko yung feeling nun. Kasi kailangan kunin ko ng maaga yung kailangan. Kasi may bibilin pa ako. Kailangan, pag uwi ko sa bahay, may dala-dala na akong bigas para sa pamilya ko. Yung ganyan ba? Yun ba ganyan? Grabe man lang. So guys, yun lang. Kung meron kayong i-komento nyo lang yan dyan. Basta ako nabubwisit na talaga ako dito sa pangyayaring ito. Baka gusto na naman nilang meron na mga, pwede naman pala digital Diba? Hindi na pupuntahin yung mga tao doon. Hindi na maglinya-linya para dyan. Sa 5,000 na yan. Buwisit na 5,000 yan. Kaunti lang yan kaysa sa mga ninakaw. Grabe. Hapak sa mga naong ng 5,000 nila. Mura na yung NCR na ambot sorry guys, iwan ko lang kung whole Philippines ba yan. Mabuti ang NCR no, sila ang inuuna, hindi lahat. Sana naman lahat, kasi rights yun sa mga Pilipino, pera din nila yun. Sorry to tell, naiinis na talaga ako. So yun lang guys. Kung meron kayong comment dyan, kung nainis din kayo, may comment kayo dyan, comment lang kayo sa baba. Salamat sa pakinig. Thank you for watching. Thank you for sharing.